kasi ng asawa ni Tiangco si Marcos Jr. Si Mr. Tiangco, huwag mong pagtakpan ang mga magnanakaw. Naniwala naman tayo dyan sa matandang yan. Mga bayad ng malaki yan, Lili Satanas. Please stop defending that family of crocodile, Mr. Because nobody will believe you. People are not born yesterday. We know that Marcos family are so corrupt. From Marcos Sr. and Imelda, BBM and his wife, Lisa Satanas, and their son, Sandro Marcos. See how corrupt these people are. Worst administration ever in this country. Wala na akong tiwala kay Tiangco kung ano-anong pinagsasabi, mapagtakpan lang ang administrasyon. Kapag isama si Romualdez sa anomalya, ihuhulog niya si BBM, kaya hindi nila aaristuhin yan sa maniwala kayo o hindi. Lumalabas na lahat ng totoong mga dating kaalyado ni PBBM Romualdez, kinakanta na ang lahat ng di binabalita ng mga amuyong at alagad ng admin ng mga bias na media. Pareho lahat dyan, wala nang matino sa bansang Pinas dahil lahat tumatanggap ng pera. Bawat eleksyon, dapat tumatahimik na lang, nandyan na yan. Kung puro lang salita, walang aksyon, huminto na lang. Kung hindi ninyo binabaluktot ang batas ng bayan, wala kayong makikita at maririnig ng mga hinaing at sigaw ng mamamayang nasa lansangan. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, may lumantad na panibagong bikoy. No? Alam nyo na kung sino may kagagawan nito. Na nagpaparatang po kay BP Sara na siya raw po ay tumanggap ng campaign funds. Kasi pauso no? Campaign funds mula po sa Pogo at saka dito sa droga. Minsan matatawa ka na lang rito sa mga mainstream media. Bakit kinakagat pa rin tong mga ganito? No? Yung mga bayarang media na kumakagat pa rin sa mga pauso na to na paninira, alam na alam mo kagad na walang katuturan, no? Ayan, talagang desperado na po sila para siraan itong si BP Sara. Sasagutin po natin yan, no? Lahat po ng paratang nila, isa-isay natin kung ano to, sino tong madreaga na to, no? At bakit lumantad? Siya raw ang bagman. Alam nyo, nagkaroon na po ng impeachment trial, no? Hindi pa pala trial. Nagkaroon na po ng usapang impeachment. Nagkapirmahan na riyan sa House of Representatives. Hindi lumalantad tong di umano ay bagman ngayon po. Di ang lakasana nung no, kung tungkol po sa droga at pogo, di ba? Kaso po halatang halata Halatang halata yung pilit na pilit yung bintang po ninyo kay BP Sara Duterte. Ayan, ngayon naman po ay galing daw sa droga. At gaano po ka-absurd itong paratang na ito. Ayan, tatalakayin natin yan. Thank you very much muna kay Lola Dina. Lola Dina ba to? Ayan, na nagbigay sa atin ng 320 pakape. Maraming salamat po. Buena manong pakape. Ayan, thank you very much. Okay. Alam po ninyo, ito po, nakakaawa na rin po itong mga kalaban ni BP Sara, no? Kahit na ano pong gawin, paulit-ulit na confidential fund, paulit-ulit na magsasampa ng kaso sa impeachment, magsasampa ng impeachment complaint, paulit-ulit po na sinisiraan si BP Sara pero hindi pa rin po natitinag. Gumawa na po sila ng hakbang na pinakamalupit so far, pero wala na po Siran-sira. Ako nga, tapos sasabayan pa yan ni Trillanes ng mga pronouncement na sasampahan daw po ng kasong plunder. Hindi na po simpleng impeachment Sasampahan na po ng kasong plunder itong si BP Sara. Kaya po yung mga mainstream media, napanood ko po yan, in-interview nila si Trillanes itong ABC5 o TV5. Nakakatawa po kayo, no, kayong mga mainstream media, na ang tagal na po ni Trillanes na wala pong posisyon, wala pong organisasyon na matatawag na matatag-tatag yung makikita natin na mga nasa rally o ano, no? Kumbaga non-entity na po ito pero kada gumalaw po si Trillanes, nagpa-picture na nasa dahig. Si Trillanes magsasalita na makukulong si ganun, isusunod kay Bato si Bongo, isusunod kay Bato si General Albayalde. Talagang headline material pa rin dito sa mainstream media. Kaya nagtapos magtataka sila, bakit kaya wala na naniniwala sa amin? Bakit nawala na naniniwala sa kanila? Tignan nyo nga yung mga source of information nyo, walang kamatayan.
Okay lang nung una no, si Trillanes nung hindi pa nabibisto tong no, Bikoy-Bikoy, 'di ba? Parang siyempre katiwa-tiwala dating senador. Pero ang dami na po, kayo po ba mainstream media, tanungin ko po kayo ng tapatan, naniniwala po ba kayo dun sa Bikoy? Hindi po ba? Bakit lagi po ninyong nasa interviewhan, lagi po ninyong ini-interview, lagi po ninyong laman ng mga balita ninyo, kada may ilalabas na statement, kinukuha ninyo. Napakarami na pong pagkakataon na napatunayan natin na yung sinasabi ni Trillanes ay propaganda lang. Ano ba talaga kayo mga bayarang media? Nagbabalita ba o nagpo-propaganda na lang? Takang-taka ako eh. Dapat kuryenteng-kuryente na kayo kay Trillanes eh. Kuryenteng-kuryente na sana kayo sa mga pinagsasabi, pinagagawa ni Trillanes, pero nariyan pa rin po kayo. Nakatanghod sa lahat ng sasabihin. Oh, ewan ko po kasi hindi naman pinangalanan ng politiko. Ito po ang pag-aari, isa lang po to, yung bilyonaryo tsaka politiko. Isa lang po may-ari niyan eh. Oh, pareho po sila nagbabalita ngayon na may lumantad ng bagman, si BP Sara. Ito po ito po ang balita muna nila para lang na binabalita naman ni Jesus Palsis. Oh, ipapakalat, 'di ba? Oh, meron po dito iugnay, meron politiko tsaka bilyonaryo na news channel o news network o kung ano man ang tawag diyan. Kasi may may TV station din pala yung mga yan eh. Madalas po natin napakasipag po niyan. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng pondo yan. Napakasipag eh. Opo, hindi lang po tanim witness. Tanim bagman po ngayon. Tanim bagman ang ginagawa po nila. O yan, una, gaano po ka-reliable si Trillanes sa kanyang mga pinagsasabi sa lahat? Parang si Trillanes, daig pa, alam nyo sa totoo lang po, daig pa po ni Trillanes yung pagkilala nyo kaysa sa mga senador eh. Yung mga senador, kung maliitin ni Trillanes, papahuli namin si Bato, papahuli si Bongo, papahuli si General Albayalde. Alam niya pa yung pagkakasunod-sunod ng taga-ICC ba si Trillanes? Hindi ko po maintindihan eh. Kung ano po talaga ang papel eh. Saan po kumukuha ng budget si Trillanes pag nagpupunta ng dahig? Bakit alam niya po na testigo ng pamahalaan? Official na ano po ba siya? Official spokes din ng pamahalaan? Bakit po alam ni Trillanes na si Garma, 'di ba? Ay titistigo labang kay Tatay Digong. Ano po papel talaga ni Trillanes sa pamahalaan? Bigyan niyo na po kasi ng official title. Para hindi po hirap na hirap yung mga media natin na interviewin kahit walang titulo. Bigyan niyo na po. Official spokesperson of the spokesperson of the spokesperson. O kung ano man si Trillanes. Takantaka lang ako eh. Siya lang po ang tanging walang katungkulan. Okay lang si Llamas eh, 'di ba? Kasi kaya po lagi po siyang ini-interview. Nagpapakilala po siyang political analyst. Eh syempre dahil dilawan, alam ng mga media na lahat ng sasabihin ni Llamas pabor sa kanilang cause. Dahil pare-pareho silang dilawan. Okay lang interview political analyst na rin ba si Trillanes? Bakit po lagi niyong ini-interview? Ano po ang opisyal na papel? Ano po ang opisyal na tawag? Ang dami pong dating senador, hindi niyo naman ini-interview. Ang dami pong dating militar, hindi niyo rin po ini-interview. Bakit tanging si Trillanes po? Ano po siya talaga? Tapos magtataka kayo, mga bayarang media, sasabihin niyo bakit kaya wala naniniwala sa amin dahil sinisiraan niyo kami ng mga vlogger. Ibig niyo sabihin, sinisiraan namin kayo kaya kayo nasisira? Ang kapangyarihan naman namin. Kaya kayo nasisira dahil yan, yung mga katulad niyan, i-interviewin nyo. Alam nyo naman nagpo-propaganda lang laban sa mga Duterte. I-interviewin nyo, wala namang papel sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas. I-interviewin nyo tungkol sa ICC, wala namang kinalaman sa ICC. Pero siya po ang pinagkukunan nyo lahat ng impormasyon nyo. Kaya kita nyo, nakakatawa pati yung, saan ka nakakita ng headline nila may magsasampa raw ng kasong plunder kay BP Sara ngayon linggo. Anong balita yun? News 5, ang pamagat ng balita nila, may magsasampa raw ng kasong plunder. Oh,
ni hindi nyo sinabi kung sino yung raw na, sino daw yung magsasampa. Kasi kaya raw yung kanilang pamagat dahil ayon ito kay Trillanes. Si Trillanes po, wala naman pong papel sa gobyerno. Nakakatawa kayo. Ako ayaw ko pong pansinin to kaya lang dahil sinisira na naman ninyo, may lumabas na naman na bagong Bikoy. Naalala ko lang po si Trillanes. Kasi siya talaga yung nagpakilala kay Bikoy. Nakita nyo naman po, maski si Bikoy, sinabi niya na kasinungalingan yung mga sinabi niya. Ngayon, maglalabas na naman kayo ng panibagong Bikoy. Ito po ang kwento nila ngayon. Basahin po natin dito kay Palsis. Oh, yan si Palsis pa. Sabi ni Palsis, a plunder case will be filed against Sara Duterte tomorrow or on Friday. Pati araw, alam eh. Oh, once the plunder case is pending, Ombudsman Boying Rimulya can now direct the AMLAC to cooperate and get Sara's bank account. Go, go, go. Todo na to. Talagang ito todo mo yan, Jesus Palsis. Dahil ang sabi nga ni Rowena Guanzon, wala ka naman daw kliyente, kaya attack dog ka na lang. Baka mas malaki kita niyan na Guanzon, Rowena Guanzon. Baka mas malaki ba kita niya sa pagiging attack dog ni Jesus Palsis? Ganyan din yung sinasabi ni Trillanes eh. Pareho sila eh. Ilang grupo magsasampa ng kasong plunder laban kay BP Sara ngayong linggo. O kaya dahil si Trillanes po, bakit hindi nyo po ang ini-interview nyo yung dapat mga magsasampa ng kaso? ABC5. Masyadong patawa eh, no? Raw daw. Tapos sasabihin nyo, bakit wala naniniwala sa amin? May maniniwala talaga sa inyo. Sa mga ginagawa nyo na yan. Mga kapatid, okay lang ba yung sounds natin? Okay lang ba? Sige. Punta na po tayo rito sa totoong kwento. Kaya nga, sabay na nilabas, di ba? Panlito rin yan eh. Pag sinabi mo, hindi naman namin sinabi na dahil sa bagman eh. Iba pa yung kasi mga grupo raw po ng simbahan yan. Maawa naman kayo, mga kung simbahang katoliko yan. Mahiya naman kayo. Patuloy kayo nagpapagamit sa mga magnanakaw. Okay, eto po ang kwento na hinighlight na lang po ni Jesus Palsis. Maraming salamat sa iyo, Jesus Palsis. Kasi mahaba eh. Hinighlight niya na lang. Okay, meron po nagngangalang na Madriaga. Ito po yung may affidavit. Affidavit ay Ramil Lagunoy Madriaga. Yan po yung pangalan na nilabas po to ng bilyonaryo at binabalita ng politiko. So dalawa nagbabalita plus Jesus Palsis at susunod na dyan, papakalate na yan ng mga vloggers nila at saka ng mga media. Mukhang legit na balita na, di ba? Ganyan lang gumawa ng gawa-gawang balita, gawa-gawang kwento, tapos magiging legit na pag kinagat na ng bayarang media. Okay. Sabi rito ni Jesus Palsis, ito yung mga hinighlight niya, yung mga sinabi ng Madriaga. Bombshell affidavit detailing the money corrupted by and under the orders of Sara Duterte from illegal drugs, confidential funds, and Pogo. Tindi, no? Pati Pogo, pati illegal drugs. Ang tindi, no? Alam niyo po, ang tagal nag-imbestiga ng Quadcom. Ano yung iniimbestigahan ng Quadcom? Correct. Pogo, illegal drugs. Pag-ugnayan po ng mga Duterte sa Pogo, illegal drugs, etc. Di ba? Crime. Bakit hindi po ito lumabas noon? Nung talagang nasa kainitan po ng pag-imbestiga ng Quadcom. Bakit ngayon po nilalabas? Nung durug-durug na po yung pamahalaan dahil bagsak na po, ang baba-baba ng piso. Tapos yung ating FDI, alam niyo po ba yung Foreign Direct Investment? Kasing baba po noong pandemya. Ganun po katindi. Ang pumapasok po na pera rito sa Pilipinas, kasing baba po nung panahon po ng pandemya. Tapos, ang mga nakikitang mastermind sa flood control, yung mga Kamag-anak Incorporated, isang anak at isang pinsan, ang mga size smuggler, kamag-anak naman ng asawa. Tapos ilalabas nyo to. Halatang-halatang diversion. Pero patulan natin, ano ba yung sinasabi? Ito yung key highlight.
Sara and husband Mans Carpio instructing the pickup of the magnetic lifters from custom. Sila na ngayon. yung magnetic lifters from custom. Binintang na sa mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio. Iba rin, no? Number 2, distribution of confidential funds to Laguna, OBP and Office of the Ombudsman. Aba, sinama pa rin si Martires. Number 3, 1 billion pesos delivery confirmed by Tatay Digong himself. Ikulong niya mga kurakot at criminal syndicate. Ang lumabas daw, ito daw si Madriaga, ito raw ang bagman, no? So galing daw sa droga, galing daw po sa ito, sobra-sobra kasi si Palsis, talagang yung nagkukunwaring yung nagkukunwaring balita pa. Ito po ang ayon sa nagkukunwaring balita mula sa politiko. Sige, kay Palsis, masyadong garapal na yung kampanya na yun. A man who introduced himself as former bagman of Vice President Sara Duterte has alleged that her 2021-2022 national campaign was financed by Philippines Offshore o POGO and drug dealers according to an affidavit obtained by Politico. Sila lang po ang naka-obtain. Politico, Bilyonaryo Channel. Naiisa lang po may-ari. Okay, in his sworn statement, Ramil Lagunoy Madriaga claimed that in 2020, upon the alleged instruction of Davao City Mayor Sara Duterte, he helped organize a group called Inday Sara Duterte is my president or ISIP. Meron po ba kayo narinig na grupong ganyan, ISIP? Si VP Sara daw po ay nag-organize ng Inday Sara Duterte is my president or ISIP noong 2020.